Naranasan mo na bang maipit ng mahabang traffic sa bayan ng Alaminos at sa bayan ng San Pablo habang nasa biyahe patungo sa Quezon Province? O di kaya patungo sa rehiyon ng Bicol? O kaya papuntang Visayas at Mindanao? Kung gusto mong makaiwas sa traffic sa bayan ng Alaminos, pwede mong maging alternatibong ruta ang Alaminos-San Pablo Bypass Road. Ang Alaminos-San Pablo Bypass Road ay isang magandang alternatibong ruta para makaiwas sa traffic. Ngunit ang natatapos pa lang na pwedeng daanan ng mga motorista ay ang sa bayan ng Alaminos section. Kaya sa bidyong ito, ating aalamin kung kumusta na nga ba ang kalagayan o kondisyon ng kalsadahan sa parting bahagi ng bayan ng San Pablo, Laguna. Kapag natapos ang proyektong ito, malaking tulong ito para sa mga motorista at sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagbibigay ng maraming oportunidad para sa mga negosyo. Sana'y samahan niyo po ako muli sa kwento ng aking biyahe. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. But you will not know everything. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. May ginagawang tulay pala mga ka-motivation. Makikaraan tayo. Eto. Ayan o. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Treat your mother like she's made of gold. After all, she brought you here. And if you're lost, go see the ocean. It will always help you steer. Okay mga ka-motivation, bali kamusta kayo? Bali nandito tayo ngayon sa may Alaminos, Laguna. Bali ang pinaka-current location ko ay Barangay San Juan, Alaminos, Laguna. So ang gagawin natin sa ngayong araw na to, i-update natin yung bypass road dito sa may Alaminos San Pablo bypass road. I-check natin kung ano na yung status sa may part ng papuntang San Pablo. Ito kasi na dito sa may Alaminos, passable to. Pwede nyo i-bypass yung bayan ng Alaminos kung halimbawa uwi kayo ng Quezon Province, sa Bicol, or papunta kayong Visayas gamit ang yung mga sasakyan. So pwede nyo itong daanan. So ipapakita ko sa inyo kung ano na yung status ng kalsada dito, dahil malaking tulong tong kalsada na to pag natapos na to or totally passable na to hanggang San Pablo. Dahil alam naman natin, di ba, nakapaka-traffic lagi sa may bayan ng Alaminos saka sa bayan ng San Pablo. So sama kayo mga motivation sa biyahe hanggang sa makarating tayo doon sa ginagawang bypass road sa may San Pablo section, hanggang makalabas tayo ng Maharlika Highway. Okay, let's go mga motivation. I-update natin tong kalsada na to. Yan, madali lang naman itong tandaan. Pag nakita nyo itong Petro na gasolinahan at itong flyover na to, yan, pwede na kayong pumasok dito sa kanan. Ito na yung start ng bypass road. Ito. Okay. Bali mga ka-motivation, bibigyan ka kayo ng idea. Mula dito sa may kanto, meron time check tayo ay 9:53 na. So sa kilometers naman, meron na akong 291 kilometers. So isiro ko lang siya. Yan, isisiro ko lang. Okay mga motivation, nakasiro na siya yung kilometers ko. So dito tayo babase kung gaano to kalayo mula dito sa may entry point hanggang makalabas tayo dun sa may bypass road ng dulo ng San Pablo, Laguna. Okay, let's go. Para may idea kayo mga motivation, para kung sakali man totally tapos na to, alam nyo na kung gaano kalayo mula dun sa may entry point, para hindi kayo mag-alangan na sasabihin natin ang layo niyan, di ba? At least sa pamamagitan ng video na to, malaman natin kung gaano kalayo. Okay? Sa oras naman, depende pa rin yan sa magiging patakbo ng sasakyan mo or motor. Pero lagyan pa rin natin dahil para may idea rin tayo kahit paano. Okay? Ganda dito naman. Ang problema lang dito pag gabi medyo madilim, pero okay naman. Hindi ka naman ganun kadelikado dumaan dito dahil marami naman dumadaan.
Pero bago kayo pumasok dito, mas maganda, malakas yung ilaw nyo kasi medyo may kadiliman talaga. Pero meron naman nakaabang na mga poste para sa ilaw. Dito ko lagi nadaan pag nauwi ako ng Bicol dahil minsan napaka-traffic minsan sa pinaka-sentro mismo ng ng Alaminos. Ang ganda dito. Ito sa kaliwa natin, yan yung expressway na ginagawa dito. Ang ganda nito. Marami nang dumadaan dito, kahit mga truck, mga bus, kayang-kaya ng daanan dito. Nga lang, pagdating din nyo dito sa may kanto, kakaliwa na kayo para makabalik kayo sa may Maharlika Highway. Kasi ang pakanan nito, alam ko ay papuntang Batangas, papunta ata ng Lipa, Batangas yung pakanan dito sa may kanto. Ang ganda nito, kaya napakalaking tulong nitong bypass road na to. Ayan, lapad oh. Saka marami nang dumadaan. Gagaan na yung traffic sa may part ng Alaminos Bayan. Napakaganda dito no? Ayan, dami nang dumadaan dito. Who can find on through all these doors? Touring basement couches and living room floors. On to the next town, to the next show. Cause I went and caught a dream and I can't let go. Been trying to break into some boys club. They got cigars in that dry rub. I'd love to sing them all my songs to see what I got. I wanted to get older where the flowers hit the trees, where the lakes go to the rivers and the rivers throw a breeze. Raise a couple kids, becoming honest man. I put 100,000 miles on this van, cause I'm a running man. Sometimes I feel like I'm insane, expecting different fruit from the same damn thing. But the sound of this band hitting that note takes this drowning man and it makes him float. I wanted to get older where the flowers hit the trees, where the lakes go to the rivers and the rivers throw a breeze. Raise a couple kids, becoming honest man. I put 100,000 miles on this van, cause I'm a running man. I'll keep on running, man. Oh, I'm running, man. I'll keep on running, man. Okay mga ka-motivation, bali ito na yung labas ng bypass road oh. Ito yung Alaminos mga ka-motivation. Pag kumaliwa kayo dyan, papunta yan ng Alaminos. Pag kumanan dito, I think Palipa, Batangas ata yan. So pasukin natin to kasi ito yung magiging tumbok ng bypass road. Ito yung kadugtong papuntang San Pablo. So check natin kung makakadaan tayo. Yan. May mga nadaan naman. Tingnan natin kung papadaanin tayo dito. Kasi alam ko ongoing construction yung kalsada dito, yung ibang part. Pero mahaba na rin ang natapos dito. Ayan oh, welcome, I love San Roque. So kaliwa tayo dito. Ito mga automation yung pinaka bypass road na magiging karugtong nung sa kanina, yung sa may intersection. May mga nadaan no, makakadaan siguro tayo. Ayan. Yeah. Hindi pa siya totally tapos.
Bali mga motivation, yung oras ko ay 10:21 na. So mahaba akong tigil kanina dahil nag-drone ako. Pero mamaya babase tayo sa kilometers pag nakalabas na tayo dito. Yung mga tindahan na rin dito. Ang ganda rin pala dito. Napakaganda ng kalsada na to. Pag na totally passable na to sa mga sasakyan, malaking ginhawa to dahil napaka-traffic lagi sa may bayan ng Alaminos saka sa bayan ng San Pablo. Lalo na pagka December or Holy Week, yung uwian ng mga bakasyonista or turista punta sa probinsya ng Quezon, ganyan, sa puntang Bicol. Ay, ang ganda pala dito. Lapad na. May mga dumadaan. Ayan may nakabilad na ano kaya yan? Parang pids. Pids nga, nalabasa. Ayan nakabilad na mga pids. Ang ganda naman dito, presko. Daming puno ng saging. Ang lapad din pala ng kalsada dito. Almost 4 lane yung kalsada. Ayun, dami nagbibilad ng mga pids, mga nabasa. Napaka-presko ng kalsadahan dito dahil marami pang puno. Syempre pagdating ng araw, madedevelop pa lalo to. Marami na magtatayuan dito ng establishment. Ayan, may rough road dito. Tapos pagdating dito, semento na ulit. Ayan. Medyo may kahabaan din yung bypass road na to. Kaya mas maganda talaga, na-check natin kanina yung kilometers bago ako nagsimula or pumasok sa dito sa bypass road mula doon sa entry point. At dahil papaya dahil nakatanim na papaya. Napakaganda nitong bypass road na to. Napakalaking tulong nito sa mga motorista. Kasi kahit nga hindi holiday season, tumutukod ang traffic sa may tapat ng SM City San Pablo. Grabe traffic daw lagi. Dami pala ditong mga taniman ng gulay din mga saging. Kanina may nakita tayo mga papaya. Grabe pala dito, ang ganda. Saka ang kagandahan dito, hindi siya matarik. Patag lang yung dito, yung kalsada. Wala kang madadaan ng matarik. Ewan lang natin dito sa may bandang unahan. Pero kanina wala pa tayong nadadaan na matarik na kalsada. Talaga banayad lang yung takbuhan mo dito. Passable ata itong kalsada na to Tingnan natin dito sa may bandang unahan. Alam ko may dinulugtong pa ditong tulay Okay, pagdating dito may malalim yan. May rough road na ulit. Pero yung rough road dito hindi naman siya ganun kaya laliman. Yung tama lang, may daan din dito. Ay, sinrado na. Eto. Okay.
Ito may harang dito. Ito yung kadugtong mga motivation. Tutumbukin lang natin to. Tingnan natin kung makakadaan tayo, kung pagbibigyan tayo dito. Ayan. Ongoing pa siya. So parang ito atay tatabasin pa to, yung kalsada, yung mga damuhan dito para lumapad tong kalsada na to. Ito yung part na rough road ulit. May ginagawa dito. Ayan, may ginagawang tulay pala mga motivation. Makikaraan tayo. Ito. Ayan oh. Boss, pakikiraan. Salamat. Ito pala yung tulay. Ay ala, malaki. Kapal na alikabok. Kung sasadyain or papayagan tong padaanin, passable naman, tulad ng ginagawa sa Pagbilao. Kaya lang pag may trabaho, alanganin kasi makaka-istorbo sa paggawa, ano dito, sa paggawa. Ayan oh, ganda pala dito. Kasi sa Pagbilao bypass road, di ba nung nakaraan, kung napanood yung video ko nung bumalik ako ng Laguna galing Sorsogon, pinadaanan siya dahil pwede naman para maibsan ang pagsikip ng traffic sa may bayan ng Pagbilao. Dito kung sasadyain to, wag lang talagang maulan, talagang maputik to at madulas. Ayos pala to. Ang ganda dito. Wala pa yung kalsada, medyo may kahabaan pa yung rough road. Ay, parang may natatanaw na akong semento dito sa unahan Ayan Ito mga motivation semento na ulit. Ayan nakalagay ay road close, pero pag mga 4 wheels saka syempre heavy vehicles, hindi pwede, alanganin kayo dito. Ayan mga motivation ito na yung bypass road dito sa may Alaminos, San Pablo. Napakaganda ng kalsada. Ang ganda tapos ang daming papaya dito galing It all started with a wink, an unassuming little thing that has led us here today. She was not one for the bar. We only lived mere miles apart, more like a second chance away. We had both loved and lost, and we'd both been on first dates, but this one was different. And now I say, I saw fireworks that day in every way. I saw fireworks for the second time in 2 days. Battled distance through the years, weekend flights and talk all nights, growing closer, sharing fears. I took you to the mountaintop and bent the knee when we got off. You were smiling ear to ear. We had both loved and lost, but we can start again. This time we're different, so now we say,
Okay mga motivation, nakapagpalipad na ako ng drone. Ang hirap nga lang, napakalakas ng hangin. Tinatanga yung drone ko, hindi tayo makakuha ng magandang shot. Ay nako. Ayan, ang daming taniman ng ano dito, oh, mga papaya. Uy, ano? May naghahagis ng papaya. May naghahagis ng papaya dito, oh. Ayun. Ayun, may tao doon. Hinagis na sa kalsada yung papaya. Ayun, oh, ang daming ano dito. Papayahan. Nakita ko sa drone, mayroon pa ditong portion na ginagawa. Ito nga yun. Dito tayo dadaan sa baba. Ito. Ito siya. Sa mga motor, mga motivation pwede. Pero sa 4 wheels pwede naman, pero depende siguro yan kung papayagan kayo. Passable siya, pero nga lang, syempre, di natin alam kung mga sasakyan dito, mga 4 wheels ay padadaanin. Syempre, mga heavy vehicles ay hindi pwede. Ito pa yung tulay na ginagawa dito isa, oh. Bali, dalawang portion pala yung tulay na ginagawa. Ito, may ilog dito, oh. Yan. Tapos dito ulit semento na. Yun lang yung portion dito na may rough road dun sa may mga tulay na ginagawa. Hindi natin alam dito kung diretso na to. Parang diretso na, ah. Eh nga, mga motivation, baka sabihin ng iba Passable nga siya, pero sa motor lang, alanganin pa to sa sasakyan. Ulitin ko lang, baka mamaya may mag-comment na passable pala, tapos sasabihin mo hindi passable. Parang ganon. Ito na, pagdating dito sa intersection na to, diretso tayo. Yeah. Ito, lapad nito. Ay, oh. Lapad ng ito yung ano, tulay ng ano, expressway, oh. Ito mga motivation, oh, yung ginagawang ano, expressway. Ito pala yung oy, ligo. Yung portion na ginagawa, oh. Napakaganda talaga ng kalsada na to. Ayan, may nakakasabay tayong mga motor, tapos ang iba ay sasakyan. Bali yung mga taga rito lang sigurado yan. Ayan, pagdating dito, may taniman naman ng mais, oh. Napakaganda. Ito, tapos ang bubungad sa'yo, yan, oh, yung bundok. Alam ko yung bundok Makiling ata ito. Ito yung nasa front natin. Ayan, oh. Napakaganda. Parang ano, no? Tulad sa bypass road sa Kamalig Albay. Tapos may bungad sa'yo yung may nakabugan sa'yo na bundok. Doon kasi Mount Mayon, eh. I think Mount Makiling ito. Ay, may mga nakalagay na kahoy, mga tinabas na puno ng nyog sa kalsada. Saka ito, may wire dito. Sa mga, syempre talaga mga matataas sa sasakyan, negative yan. Ayan, oh. Baka sabitan. Pakaganda dito, oh. Ang hirap nga lang dahil hindi natin ma-draw ng ayos dahil napakalakas ng hangin. Pagdating dito, may release ng tren. Tapos konting rough road. Malapad, oh. Smooth na smooth ang takbuhan mo dito pag natapos na to. Yan, oh. Maraming taniman dito ng mga prutas at gulay. Ito, parang lansones to.
mga lansones ang nakatanim dito sa kabila. Malaking ginhawa talaga to. Ayan, ganda dito oh. Puno ng nyug oh. Ganda oh. Ang linis. Galing ang mga puno ng nyug dito. Pwede maging ano, tourist attraction dito. Attraction. Kaya pala talagang negative kayo sa kalsada na to. Yan oh. May mga nakahambalang pa na tukod sa kuryente, sa wire ng kuryente. Ayan o, mga puno na ng nyug naman dito ang karamihan. Napaka-presko. Lalo kung mapadaan kayo dito siguro ng maagang maaga. Sarap magmotor dito. Medyo may kahabaan din. Ito na, ayun na, nakita ko na yung Maharlika Highway. Ayun na. Dito naman marami naman papaya ulit. Napakaganda na itong kalsada na to. Pag natapos na to, pag uuwi kayo ng Bicol, Visayas, yan, Mindanao, nagamit ang sasakyan or mga motor nyo, pag natapos na to at maging totally passable sa mga motorista to, napakagandang daanan nito para hindi na kayo mga problema sa traffic sa may bayan ng Alaminos at San Pablo. Ito may kahoy dito. Yeah. So alamin natin kung gaano kalayo yung bypass road na yun mula sa entry point hanggang makalabas tayo dito sa may Maharlika Highway. Dito tayo sa may dulo. Eto mga kamotivation, yung labas ng bypass road dito na sa may part ng San Pablo. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung bypass road na yun mula sa entry point hanggang makalabas dito. Okay mga motivation, para may idea na kayo kung sakali maging passable na siya. Ang haba niya ay nasa 13 kilometers or something, may point pa to. Yun ang haba niya, 13 kilometers mula dun sa may entry point kanina, sa may pinasukan ko, sa may Alaminos, hanggang makalabas ako dito sa may dulo naman ng San Pablo. So yun, nakita natin mga motivation ng kondisyon ng kalsadahan dito. May portion pa ng kalsada or may ginagawang tulay na dalawa pa. So passable siya kasi nadaanan ko nga siya, pero hindi siya siguro allowed na pasukin ng mga motorista na dadaan tulad ng mga 4 wheels. Sa motor pwede pa sigurado kasi nakakalusot nga tayo, makakadaan tayo ng maayos kasi may mga portion na may maliliit na kalsada at may mga rough road at may mga nakaharang pa sa gitna ng kalsada na tukod ng kuryente o wire ng kuryente. So yun lang yung update mga motivation dito sa may Alaminos San Pablo Bypass Road. Para kung sakali mang buksan na ito sa mga motorista, may idea na kayo kung gaano kalayo itong bypass road na ito at ano ang makikita nyo dito sa loob ng bypass road. Sana soon mabuksan na to para banayad na yung pag-uwi natin sa probinsya natin sa Quezon or sa province namin sa Sorsogon dahil Bicolano tayo. Okay, yun mga motivation. Paalam, maraming salamat sa suporta. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video, naway nabigyan kita ng idea or kaalaman sa status ng kalsada dito sa bypass road ng Alaminos at San Pablo. Okay, yun lang. Bye bye. Paalam. Kita tayo sa susunod ko pang adventure at mga biyahe. Thank you.